Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng pineapple pie. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay soft flour 200 grams, bread flour 200 grams, asukal 30 grams, margarine or butter 200 grams, tubig 75 grams, crushed pineapple 400 grams, asukal 200 grams, skim milk 100 grams, evap milk 1 lata, tubig 1 cup, cornstarch 100 grams at tubig na 1 cup. Ilagay na natin ang asukal, skim milk, haluin muna natin. Ilagay na natin ang gatas, tubig. Ilagay na natin ito sa ating kalan at buksan na natin ito. Kailangan nga po pala yung apoy nito ay medium heat lamang. Ilagay na natin ang ating crushed pineapple at haluin natin ulit ito ng haluin. Pagkatapos, maglagay na tayo ng isang kurot ng yellow food color. At atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na sila at higit sa lahat ay hanggang sa medyo lumapot na ang ating niluluto. Sa ating 1 cup ng tubig ay ilagay na natin ang cornstarch at atin na itong haluin para matunaw na ang ating cornstarch. Ilagay na natin ito sa ating niluluto at hayaan lamang natin itong haluin hanggang sa tuluyan ng lumapot. At dahil malapot na ay atin ang ilagay ang ating 30 grams ng butter. At eto na po ang ating pineapple filling. Luto na po siya at siya na po ay malapot. Kaya naman po atin na pong patayin ang ating kalan. Ngayon naman ay gagawa na po tayo ng crust. Ang atin lang pong ilagay soft flour, bread flour, margarine at asukal. Ngayon naman po ay atin na po itong haluin ng haluin hanggang po sa magsama-sama na po ang mga ingredients na ating inilagay dito. At just take your time lamang po mga ka-bakers. Maglagay na rin po pala tayo ng tubig dito. Atin pa rin po itong haluin ng haluin hanggang po sa makuha na po natin yung consistency o texture na gusto natin. Ayan, eto na po yung texture na gusto po natin. Kaya naman po atin na po itong alisin sa ating planggana or sa ating lalagyan. At okay na po ito dahil iisa na po talaga siya. Atin na po itong mamasahin at papahabain. Puputulin na po natin ito or hahatiin na po natin ito dahil gagawa na po tayo ngayon ng ating crust. Kukuha po muna tayo ng ating dusting flour at atin po siyang ilalagay. At syempre, kukuha po tayo ng ating molde. Atin na po siyang isi-shape ng pabilog. Gagamit lamang po tayo ng ating rolling pin. Nakalagay po tayo ng ating dusting flour at atin na po siyang ulit na imomolde. Siguraduhin lamang po na hindi po masyadong makapal at masyadong manipis po ang ating crust at hindi po siya mabutas. At dahil tapos na po ay atin na po itong ilagay sa ating molde. Sa paglalagay naman po, dapat po natin itong ayusin at wag po nating hayaan na mabutas po ito. Doon hindi naman po ito mabilis mabutas, pero just take your time lamang po mga ka-bakers. Ngayon po ay atin na po siyang isi-shape. Atin lang pong diinan ng kaunti ang bawat gilid nito, pati po ang ilalim. Maglalagay na po tayo ng ating palaman. Kung gaano naman po kadami ay kayo na po ang bahala. Nakadepende po yan sa inyo kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. Basta po yung tama lamang po at hindi po siya masyadong umaapaw. Naman po atin na po siyang ayusin at pantayin. Pagkatapos po mailagay ay gagawa po ulit tayo ng isa pang crust at atin na po itong ilalagay sa ibabaw. Yan. Nalagay lang po natin ito sa ibabaw at ngayon po ay tatanggalin na po natin ang mga excess na dough na ating inilagay sa ibabaw at saka pati na rin po sa ilalim. Atin na pong ilalak ang ating dalawang crust para naman po hindi po lumabas yung ating mga palaman sa gilid. At ngayon naman po ay atin na po siyang didiinan ng kaunti. Just to make sure lamang po na hindi po siya mabutas. Yan, atin lang po siyang diinan. Maglalagay na po tayo ng design sa bawat gilid nito. Ang ating lamang pong gawin ay ang ating hintuturo at yung ating dalawa pong kamay. Atin lang po siyang ipagdikit
para po magkaroon po ng design ng bawat gilid nito. At gawin lamang po natin ito hanggang po sa matapos na. Atin lang po itong gupit-gupitan, pero dapat po yung maliliit lamang po para po hindi po masira ang ating crust. Ayan, ito na po ang kanyang itsura na napakaganda. Pero ang ating last na step ay maglalagay po tayo ng egg wash dito para po mas lalo pa pong gumanda ang kanyang itsura kapag po naluto na siya. Pagkatapos po natin lagyan ng egg wash ay okay na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature po ay 220 sa taas, 220 sa baba at ang baking time ay 30 minutes. After 30 minutes ay eto na po ang ating pineapple pie na sobrang sarap, sobrang bango po talaga nito at higit naman sa lahat ay sobrang mabenta po. At sa mga magtatanong po, ang size nga po pala ng molde ay 9 inch or 9 inches po yan. At isa lamang po ang ating ginawa dito, pero pwede naman po kayong gumawa ng marami hanggang po sa maubos na po ang inyong crust or ang inyong filling. Syempre naman po, kailangan natin tong buksan. 1, 2, 3, charan! Ito na po ang sobrang sarap, sobrang yummy na ating pineapple pie. Sobrang sulit po talaga nito pang negosyo at higit sa lahat ay sobrang mabenta po talaga nito, promise. Kaya naman po, ano pang hinihintay nyo mga ka-bakers? Gawin nyo na din! Ito na nga po ang ating food for the soul ngayon. Proverbs 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Lalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen? Hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.